Hi guys, magandang araw po sa inyo. Okay, so my topic for today is about passion. Okay, ano ba yung passion? Okay, passion sa buhay mo. Ano ba yung gusto mong gawin? Yung gusto mong gawin kahit hindi ka babayaran is nai-enjoy mo siya. Okay, yun ang pinaka literal or pinaka malalim na explanation ko about passion. Yung isang bagay na kahit hindi ka babayaran, kahit walang ganong reward sa iyo, is nai-enjoy mo siyang trabahuin, nai-enjoy mo siyang gawin. Okay, naalala ko nga Okay, 5 years ago is before ako napasok sa Bureau of Fire Protection is may sinulat ako sa yung entrance exam namin is sa bandang dulo ng test paper is mayroong question doon na how do you see yourself 5 years from now? Okay? So sa ngayon kung nanonood ka man ng video na to is masasabi ko is sa ayaw mo man o sa hindi is darating yung time na yon. Yung 5 years from now is darating yon. So the best thing to start kung ano may yung gusto mong gawin is umpisahan mo na ngayon guys. Huwag mo nang ipagpabukas pa. So yung tips na may bibigay ko is kung ano man yung gusto mo 1 year from now, 5 years from now, isulat mo na siya ngayon. So kumuha ka ngayon ng papel at saka ballpen at saka mag-umpisa ka na magsulat kung ano yung gusto mo sa buhay. Okay? So naalala ko nung time na yon is okay, ulitin ko yung question na nakita ko doon is how do you see yourself 5 years from now? So parang weirdo talaga, medyo sabi nga ng iba kong kaibigan, Jin, abnormal ka mag-isip Tinatanggap ko naman yon kasi mas na-enjoy kung ganun sasabihin sa akin na abnormal ako kasi pag mo yan himayin mo yan yung abnormal is above normal ka. So ayaw ko naman na maging normal na tao ang hirap talaga. Okay, sanay na ako sa hirap pero ayaw kong habang binibigyan ako ng buhay ng Panginoon kasi ito yung nakuha kong principle Okay, sabi ng iba is or sabi ng mga mentor ko noon sa mga books na nababasa ko is it's okay. Sisihin mo yung mga ninuno mo kung pinanganak kang mahirap. Okay? Kasi wala na tayong magagawa diyan Wala silang ginawa noon hanggang naipasa sa atin yung kahirapan, na wala kang namana, mga ganon. So, parang kasalanan nila yon. Pero I tell you guys, sabi nga nila is kung namamatay ka or naipasa pa din natin sa mga generations natin yung kahirapan, I tell you guys, hindi na yung kasalanan ng mga ninuno natin. Kasalanan na natin yun. Bakit? Is tayo ngayon, yung generation natin is wala tayong ginagawa. Okay? Nakuha mo yung point ko na gusto kong ipaabot sa inyo. Okay, so balik tayo sa passion. Okay, 5 years ago, may sinulat ako doon. Yung answer ko, ito yung answer ko. Gusto mo bang malaman yon? Okay, ito yung answer ko. I want to teach Filipino people about financial literacy or financial education. Ang weirdo, no? Okay? So hindi ko siya naplano, nung time na yun is hindi ko pa alam kung paano ko ba siya gawin. Ano ba yung mga steps na gawin ko para ma-realize ko yung pangarap na yun. Parang passion ko yan Parang fantasy ko siya. Okay? So ganito yon. Naalala ko lang, okay, last night, so nag-umpisa na nung lumabas na yung unang video ko. Nung kinabukasan ng gabi, so isa sa mentor ko, yung technical analyst namin, is nag-post sa Facebook ng about passion. Doon ko naalala. Talagang passion ko Passion ko na magbahagi ng information about money. Okay? So ang kaibahan kasi ang nangyayari kasi sa atin ganito kasi yan anong religion ka man or ano man yung congregation mo is ayokong makipag debate sa iyo. Okay? Iba-iba tayong paniniwala at saka nirerespeto ko po kayo. Okay? I believe ako is nabinyagan ako na Katoliko pero I believe in one God. Okay? So kahit ano mang yung religion mo is nirerespeto kita. Okay? So sa akin lang naman is ganito lang may question ako nung una Okay? So hindi ko siya, yung iba is marami naman siguro sa atin na araw-araw nagbabasa kayo ng Bible is iba-iba tayo So ako nagbabasa din ako pero
nagbabasa din ako ng, hindi naman ganun ka grabe ako magbasa ng Bible, pero nilaliman ko lang yung pag-intindi ng iba. Kasi yung Bible guys, ang lalim nun. Okay? Kung intindihin mo siya ng literal, hindi mo siya maintindihan. I tell you, hindi mo siya maintindihan talaga. Okay? Okay, so ngayon nga mayroon nga akong question sa iyo may question ako sa iyo is, okay, so kung Christian ka man ngayon is, okay, ito yung tanong ko. Saan ba si Jesus Christ nung time na nawala siya sa Bible? Yung mga 12 years old siya hanggang 30 years old siya. Di ba nawawala siya? Okay, bumalik siya nung nag-preach na siya nung mga 30 years old na siya. Okay guys, may na-discover ako doon. Saan siya? Saan siya nagpunta? Ano yung ginawa niya nung time na yon? Bakit gano'n na siya nung paglabas niya? Okay? Okay, so hindi natin papahabain yan kasi hindi to kulto yung gusto kong ipaabot sa iyo Hindi hindi yung gano'n yung ano ko. So, ang gusto ko lang ipaabot is ito yung mga yung iba is mga religion belief, okay? Yung may nabasa kasi ako yung sa scriptures na sinasabi is money is the root of all evil. So ang iba is literal pinaniwalaan nila yon kasi saka hindi na sila nangarap na magkaroon ng pera. Okay? Hindi, parang na-hate na nila yung pera. At saka yung nangyari is parang naghihirap talaga sila kasi hate mo na-attract yun sa'yo. Okay? Okay, so ganito yun. O kung ganun yung pag-iisip mo, na lack of, yung money is the root of all evil, i-explain ko yan sa'yo na hindi naman talaga. Hindi naman talaga. At saka, ko yan na-prove ko yan sa sarili ko. So ganito kasi yan. Dalawang klase yan Yung pera is parang, material representation lang kasi yan Okay? So, kung ito yung pag-iisip mo, okay? Kung money is the root of all evil, okay? So, sa akin naman baliktad. Siguro parang, okay, sa aking opinion ko lang to parang ganito pa nga mangyayari. Lack of money is the root of all evil. Bakit? So, siguro walang robbery kung, may pera pa. Walang mag-snatching kung may pera pa. Walang mga, ganon. Yung ginagawa ng ibang tao na may nakagawa sila ng mali kasi may kailangan sila sa pamilya nila, may problema yung pamilya nila, at saka yun lang ang pinakamadaling naisip nila. Okay? Mental setting pa rin yun. Parang pinakamadaling naisip nila na para magawa nila or makuha nila yung gusto nila. Okay? Nagigit nyo yung point? O kasi, kung di nyo siya maintindihan is, I tell you guys, kahit mangarap ka pa man ngayon is, ayun nga So, sa scriptures is, sinasabi doon is, thoughts become things. So, kung ano yung finifeed mo araw-araw sa isip mo, yun din yung lalabas at saka yung action mo. Okay? Nagre-register po yan sa subconscious mind mo. Na sabi mo consciously is ito, pero subconsciously is hindi yung action mo. Baliktad. Okay? So, siguro sa ngayon is may ka na. May nakuha kang point or sa mga sinasabi ko. And hopefully, ito yung mga video ko, kung nakikita mo yung mga unang videos ko, is kung sa tingin mo is informative to sa'yo, okay? Hopefully naman is tulungan nyo po ako, okay? Sa vision ko, na ma-encourage natin yung mga kababayan natin na Pilipino, okay? Na natin, okay? Ma-spread natin yung information. Kasi yung subject of money is ang daming bumagsak, guys. I tell you, ang daming bumagsak. Kahit nga cum laude, bumagsak dito Ang daming teachers, hindi to kasi teachers yung yung course ko is I'm a graduate of elementary education. Okay, so yan nga, parang sinasabi ko is hindi linya-linya yan. Kung gusto mo is pwede mong gawin. Okay? Sa isip mo lang yan, sabi mo na hindi ko naman linya yan Yung pagiging special rescue unit ko, pagiging rescuer ko, firefighters ko is hindi ko naman linya to So bakit ko naging linya? Ginusto ko Okay? So sasabihin mo sa akin, Jin, wala akong time. Okay? Naniniwala naman ako sa iyo na wala kang time. Guys, naniniwala ako na wala kang time. Pero ito yung masabi ko sa iyo. Okay, wala kang time para baguhin yung buhay mo. Wala kang time na para aralin paano makamit yung gusto mo sa buhay. Wala kang time para yung may time freedom ka para makasama mo yung pamilya mo at mai-enjoy mo ang buhay mo.
Wala kang time nun. Naniniwala ako doon. Pero, I tell you, may time ka sa trabaho mo ngayon. Yung trabaho mo ngayon is hindi ka pa sigurado kung makapagbigay ba yan kung ano yung gusto mo. So, what's my point? Kung hindi ka nakontento sa mga nakamit mo ngayon, kung hindi ka pa kontento sa resulta mo ngayon, guys, magtanim ka ng bagong information sa utak mo. Okay? Mag-aral ka. Okay? Sabi pa nga ni Jim Rohn academic education provides you a living. Self-education provides your fortune. Okay? So, sa ngayon siguro is hindi ko muna siguro grabe pahabain yung video ko. So, susunod naman na video kasi ginagawa ko to yung may ginagawa kong 40 days challenge, malapit ko na yung matapos. At saka yung nagsisimula na din ako. So, sana sasabayan nyo ako. Yung sinasabi ko nung unang video ko, yung 30 days challenge, yung 30 minutes in 30 days. Guys, I tell you, 30 days from now is ang laking magbabago sa sarili mo. Hindi ko sinasabi maging milyonaryo ka in 30 days. Pero, uunahin mo yung utak mo. Kasi pag hindi ka naniniwala, walang maniniwalang ibang tao sa'yo. So, una is maniwala ka sa sarili mo. Okay? So, bakit ko nasabi yung ganon? Okay? Yung experience ko So, siguro, witness to yung mga SRU Makati. Okay? Nung nag-elementary ako, guys, nag-high school, nag-college, hindi ako athletic Napakapayat ko nung time na yun. Ang payat kong bata Yung high school ko guys, hindi nga ako kasama sa basketball team kasi ang lit-lit ko Okay? So, nung time na yun na-discover ako ng mga, actually, sinasabi ng iba sikreto. Actually, hindi naman sikreto Kasi in-expose naman yan. Kaso lang, hindi lang tayo willing mag-action. Or hindi lang tayo willing na tumanggap sa mga ideas. Okay. So, sabi ng iba is, yung sinasabi na hindi ko linya yan, hindi ko kaya yan. Kung yan yung pag-iisip mo, hindi mo talaga kaya yon. Bakit? Kasi kung iisipin mo, kung pinoprogram mo na yung utak mo na hindi mo yan kaya, is hindi ka na mag-iisip ng solusyon. Hindi ka na mag-iisip ng pwede mong gawin. Yung parang utak mo, parang sinasabi nila is na virus yung utak mo nakakrap na yung utak mo Parang hindi na magmo-move. Wala ka nang ibang gawin. Kasi tinanggap mo na yung yung hindi mo kaya. Parang sinasabi nga is, it's better to fail. Okay? It's better to fail than to accept failure. So, normal yon para mag-grow ka. Kasi pag hindi mo dadaanan yon, hindi ka mag-grow. Okay? So, tandaan nyo nga, yung bata, kasi yung bata, okay, kung naalala mo yung bata ka pa, or nung bata pa tayo, o kung hindi mo naalala yon, kung nakaka-observe ka ng bata, okay, yung bata, yung nag-umpisa siyang gumapang, tumayo, at saka lumakad, ilang beses yon, natumba, nagasgasan, okay, iiyak lang yon, iiyak, minsan, mga ilang oras, hindi na yon tatayo ulit, pero, next time is, tatayo na naman yan, hanggang, lumakad siya. Kung yung pag-iisip natin nung bata pa tayo, at saka yung pag-iisip natin ngayon, pareho pa. Guys, I tell you is, kung ano yung gusto mo ngayon is, nararating mo na din yon. So, nangyayari lang sa atin is, iba na tayo Nag-iba yung paniniwala mo. Or nag-iba na yung level ng thinking mo nung lumaki ka na. So, takot ka na Takot ka na mag-fail. Okay, part of growth kasi yun Iba kasi yung nasa tayo, nung nag-aral tayo is, una nating is, okay, so kung may mga teachers man dito na nakikinig sa video na to, okay, iba yun. So, sa academic is, kasi yun, una is, ibibigay mo yung lesson. Kung ikaw yung teachers is, ibibigay mo yung lesson. So, para mapag-aralan ng mga students mo or yung mga pupils mo, mapag-aralan nila yung lesson mo. So, pagkatapos is, tapos ka palang magbibigay ng exam. So, in reality guys, sa buhay is, baliktad Ang una is mag-i-exam. Hirap, no? Hirap talaga. Kung hindi mo siya maintindihan yun, ang hirap talaga. At saka ang daming nagki-quit. Okay? Una yung exam bago mo matutunan yung lesson. At saka kung mayroon kang problema ngayon sa buhay mo, guys, I tell you, kung hindi mo siya maaral o hindi mo siya ma-realize yung lesson,
na dulot ng problema na yon is I tell you, paulit-ulit na babalik sa iyo yung problema na yon. Bakit? Kasi may parating sa iyo na lesson. Bakit nangyayari yan na medyo nahihirapan ka at bakit paulit-ulit yung nangyayari sa buhay mo? It's because hindi mo siya na-realize kung ano yung lesson na ipaabot sa iyo na para mas gumanda yung buhay mo. Okay? So, salamat talaga sa mga taong nagla-like sa mga unang videos ko at sana po tulungan nyo ako na may parating natin sa mga kababayan nating Pilipino. So, don't forget to like my fan page. I love financial literacy. And if these videos nakapagbigay sa iyo ng inspiration is, guys, hopefully is tulungan nyo po ako, is i-share nyo po sa mga kaibigan natin, i-share nyo po sa mga kababayan natin, at sana po, okay, yung vision ko is millions of Filipino people, okay, na hindi na tayo aalis ng bansa kasi natutunan na natin kung paano magpatakbo na pwede naman tayong kumita sa Pilipinas eh. Okay? That's all for today and may God bless you all. Maraming salamat.